Today is the day na maglilipat na talaga ng bahay si Papa. So from apartment niya, 20 minutes away from us, lilipat na siya dito sa may likod na unit namin. So ang nangyari talaga niyan, nung nakatanggap na ako ng reply sa aking landlord na pwede nang lumipat si Papa, kumbaga may go signal na, dali-dali kong minessage si Papa. Tapos tsaka lang ako nag-book ng Lalamove truck kasi hindi ko in advance booking dahil hindi ko nga alam kung anong oras magiging available yung apartment para malipatan. Initially kasi, naghanap muna ako sa Blue App, nagtanong-tanong ako, yung mga nagpo-post ng lipat bahay truck, affordable lang. So nag-PM naman ako. Ang rate or ang quote sa akin, 3,000 pesos daw. Sabi ko, ay hindi ko po afford kuya, mahal po kasi. Sabi niya, magkano ba budget mo? 1K lang po. Sabi, ay hindi kakayanin. So gusto ko nga, kahit kolong-kolong, kaso naisip ko naman, di makakailang balik naman kung kolong-kolong. So tumingin ako sa Transportify kasi yung kapitbahay namin na umalis ng unit doon, Transportify daw ang binook niya. Kaso, nasa 1.6 naman. So, next naman ay Lalamove truck. So, ang pinili ko, yung pinakamaliit na truck nila. So, nasa 1.5 siya. Pero may catch yun. May discount akong na-avail ng 100 pesos. So, bali nasa 1.4 na lang siya. Di binook ko na, ganyan. So, eto nga, madali lang ako gumawa ng content para dito sa Zolele Map na ito dahil ibibigay ko to kay Papa So, syempre, once na nadala ko na to sa apartment niya, hindi ko na siya magagamit dito. Hindi ko na magagawa ng content dito. So, ayun na nga. Hindi ko alam na meron palang extra charge kapag merong helper kang i-avail. So, habang naglilinis nga ako, may tumawag na tagalala mo, ma'am, kung gusto niyo po mag-avail ng helper, additional 250. Sabi ko, sige po, ganyan. Di additional na. Tapos sabi pa ng driver, baka gusto nyo po, isa pang helper para may tulong din yung driver. Di 500 pesos daw, ganyan. Sabi ko, sige na nga kasi akin lang. Ayoko rin mahirapan si Papa na magbubuhat pa. At least, lahat ng pagtatanggal ng gamit doon at paglilipat ng gamit dito, helper na yung mga bahala. So, ito nga pala yung itsura sa likod na unit namin. As you can see, magkakamukha po talaga yung apartment. Napaka-minimalist ng atake. Very aesthetic naman talaga. At para sa mga nagtatanong ng renta po dito, 7,000 a month po. Yes, mas malaki talaga siya kasi yung dating apartment ni Papa, 5K lang. Pero pinush ko na kasi iniisip ko, pag bumibisita kami kay Papa sa dati niyang apartment, madalas nakagrab kami doon. Yung pamasahe pa lang, isang bisita pa lang, nasa 300 to 400 pesos na. So, kung gusto namin bumisita palagi kay Papa, magkano magagastos namin? Tapos, di ba, pag may mga time na may mga product akong kailangan ipadala sa kanya na hindi niya kayang imotor, pinapalalamove ko pa yan, yung mga ulam, mga pagkain. So, magkano rin yun? So, sabi ko, sige, pwede na rin tong 7K. Actually, nag-request pa ako ng discount sa aking landlord, pero yun na talaga yung sagad niya, 7K. And, bago siya nakalipat dito, kinailangan kong magbayad pa ng worth na 3 buwan, bali 2 months deposit, 1 buwan na advance. Hindi pa kasama doon yung internet, yung tubig, yung kuryente, separate pa yon. Pero yung wifi niya okay naman na doon. Meron na tayong nahanap na paraan para dyan. So, naglagay lang din pala ako dito ng mga bagong floor mat. Actually, meron na siyang ganyan, 1 piraso. Pero naisip ko na magdagdag pa ng extra. And ayan na nga, hindi ko na na-blur yung mga mukha ng ating mga mababait na helper. Kasi, siguro, nasa biyahe sila, nagkukwento si Papa na nagbablog daw ako. So, may idea na sila nagbablog ako. Sabi ko, okay lang po ba? Baka makagip po kayo ng camera. Wala naman daw problema. At saka, small world, alam mo ba? Kasi ang kwento ni Papa, itong mga nag-help nga sa amin na maghakot, ay taga-Pasig, sa may Karangalan yata somewhere. Doon kami nakatira noon. Born and raised ako sa Pasig City. Tapos lumaki ako sa may Karangalan, Manggahan, Pasig City. Alam mo, sa totoo lang, ang unang impression ko talaga nung unang beses na pumasok ako dito, hala, ang liit. Ang iniisip ko, paano magkakasya yung mga gamit ni Papa dito? So, if-flex ko lang itong iniwan ng dating tenant. Napaka-generous ni Kuya Stephen. Shout out sa'yo dahil iniwan niya na nga ito para magamit ng mga titira dito. Kung si Papa man yan o kung may iba pang titira. Napakabait. So, ito, kinabukasan. Alam mo, hindi talaga namin kinayang tapusin that night yung pag-aayos kasi pareho kaming pagod, puyat. So, kinabukasan, eto nga si Kowa. Nagulat pa siya. Pagbukas ng pinto, ang sabi niya kay Papa, why are you there? Hindi siya
nakakapaniwala. So, ang nangyari niyan, pagising ko, nagising din si Kowa, tinanong ko siya, do you wanna go to Papa Arnel's house? Sabi niya, yes. So, paglabas namin ng gate, sabi niya, where's the tricycle, mom? Ganun siya. Sabi ko, hindi na tayo magta-tricycle. So, nag-prepare lang ako ng sandwich. Si Kowa, ayun niya ng sandwich. Kurosini daw yung kanya. Tapos, may gatas siya. Gatas na pinamigay dun sa school ni Pinky. Siya naman ang umiinom. Tapos, may chicken pa nga siya nakain dyan. So, ang nangyari kasi kagabi, syempre, bagong lipat si Papa, gutom na rin siya. Wala na rin kaming ulam, pagod din si Pinggoy. So, umorder na lang ako ng 4 pieces na manok sa Jollibee para makain ni Papa. May natira pa dito. So, ayun na lang yung kinain. So, habang kumakain nga kami ni Kowa dito, si Papa naman hindi na talaga mapakali. Ayun, nagsimula na nga siyang maglinis. And feeling ko talaga, mas madali na lang for him na maglipat dito. Kasi, unlike nung galing siyang Pasig, tapos lumipat siya sa dati niyang apartment, doon nga sa medyo malayo. Grabe talaga, karambola talaga yung mga gamit niya. Unlike ngayon, mas organized na yung paglilipat niya. Tapos, ang maganda pa dito, yung pwesto ng lamesa niya, katapat ng bintana. Ang aliwalas, tapos, para lang nga siyang nasa cafe, kasi tingnan mo yung bubong sa may harap ng pintuan niya. So, sabi niya, sige lang na, kumain ka lang dyan. Siya na daw bahala dito. Pero maya-maya, nagtatanong din yan, Neng, ito kaya, saan to maganda? Dito ba? Ganyan-ganyan. Tapos, di magbibigay naman ako ng advice sa kanya or suggestion, ganyan. Hindi niya naman susundin. Kaya nga, lagi talaga kami nagtatalo ni Papa pagdating sa pag-arrange. Kasi, mahilig kami pareho mag-arrange. So, nagko-contradict yung mga gusto namin minsan sa mga bagay-bagay. Tanong pa rin siya ng tanong sa akin. Bahala ka na dyan pa. Ikaw na yan. Anyway, meron ako mga kailangang tapusin pag-e-edit na video. Umuwi muna ako sa bahay. Tapos, eto nga, dumating na pala yung pinakabagong cookies na matitikman ko. Eto, binili ko talaga. Dalawa lang muna yung tinikman ko, yung red velvet nila. Kasi gusto ni Pinggoy sa mga pastries, mga gantong cookies, cake, red velvet. So, isa sa kanya, isa sa akin. Sa mga bagets, tikim-tikim lang sila dahil grabe maging hyper yung mga anak ko. In fairness, masarap ito pareho. Malaki na siya kasi 120 grams daw per cookie. Kung bet nyo subukan, yung link na sa baba or comment section. Anyway, ito nga pala yung lunch na niluto ni Pinggoy, chicken tenders. Tapos yung kapitbahay ni Papa, si Jazz or Jasmine, merong papasta sa atin. Thank you, Jazz. Grabe naman talaga, napaka-generous talaga ng mga kapitbahay namin dito. Ang galing nga din kasi nag-match din itong nilutong ulam ni Pinggoy at saka yung pasta na binigay ni Jazz. And partida si Pinggoy, naka-work from home yan pero nagagawa pa rin talaga magluto ng pagkain namin dito. So, sabi ko nga kay Papa, pagdating sa pagkain, wag na siya mamroblema. Unless siguro kung meron siyang trip na lutuin, yung mga paborito niyang mga bulad, daing, pwede siya magluto anytime. Bigyan namin siya ng stock ng mga bigas. Pero yung everyday na almusal, tanghalian, hapunan, kami na bahala. Doon either pumunta siya dito o kaya dadalhan ko siya doon ng pagkain niya. Nga pala, gabi na kami nakabalik doon kay Papa. Pagdating ko nga, eto pala yung pinag-aabala ni Papa at nung landlord namin pininturahan yung sahig. Ang ganda! O diba? Tapos eto pa yung itsura sa loob. Alam mo, sa totoo lang, nakita ko kay Papa na tuwang-tuwa siya. Kahit napapagod siya, pero tuwang-tuwa daw siya dahil excited siya sa mga i-arrange niya, kung paano niya aayusin itong apartment. Gandang-ganda din daw siya dito. And at first, akala niya masikip to. So anyway, nilinisan niya na nga pala yung banyo niya. Let me know naman kung ano yung pwedeng magtanggal ng mga puti-puti sa tiles. So ayan, napakaganda talaga ng new apartment ni Papa. So ayun naman na for today's video.